Pwede ba natin muli palakpakan ng Panginoon? Sino po dito lahat excited magpuri sa ating Panginoon? Amen. Mahina. Sino po dito excited magpuri sa ating Panginoon? Mas malakas pang amen. Come on, let's feel the energy. Come on. Purihin natin ang Panginoon. Amen, amen. Amen. Nababasa niyo po ba yung verse dito sa monitor? Pwede ba nating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Come on, palakpakan natin ng Panginoon. Ngayong umagang ito, tayo magpupuri sa ating Panginoon. Tandaan po natin yung verse na yan. Let's clap! 1, 2, 3, go! Come on, everybody, clap! Come on. Clap your hands, everybody. Every day that I spread, praise the Lord, praise the Lord. Every day that I spread, praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountains, yeah. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, praise when surrounded. His praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Everybody say, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Clap your hands, everybody. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, everybody, let's praise the Lord. Thank God. Entering into the night.
because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Come on. I lost another one. Everybody sing. Another one, I am free. Come on, everybody sing. I am free. We are free. Have lost another one. I am free. Everybody. I am free. I am free. Have lost another one. I am free. I am free. I am free. Have lost another one. I am free. I am free. I am free. Have lost another one. Lost that one. I am free. I am free. We are free. And lost that one. I am free. I am free. I am free. Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Everybody clap our hands. Come on, get up. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Come on. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Everybody sing. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Let's dance. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Go on. Praise the Lord. Pick me up, turn me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Come on, buddy. Let's sing for the last time. He picked me up, turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Let's thank God, come on. Woo, come on, praise the Lord. Hallelujah. We praise the Lord Jesus in this place. Mighty God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay sa oras na ito. Hallelujah. Ang Diyos ang tapat, mabuti sa atin. At hindi siya nagkukulang sa ating lahat. Sobrang buti ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil muli narito tayo upang sumamba. Narito tayo ngayon, buhay at walang karamdaman. Hallelujah. Ngayon po tayo magpupuri sa Panginoon. Ibigay natin lahat ng papuri at pagsamba sa Kanya. Mag-focus tayo sa Kanya ngayong oras na ito. Huwag muna nating pansinin lahat ng nasa paligid natin. Ngayon, ang Panginoon at ikaw lamang ang mag-uusap.
Lord, we thank you so much, Lord, sa lahat ng blessings mo, sa kabutihan mo, sa aming mga buhay. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang piling mo, siyang gabay sa kasakitan, Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. ika'y aking kaibigan, O Diyos aming Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti, Panginoon, Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Kailanman, kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Tapat sa habang buhay. Come on, church, let's sing this song. Pasalamatan ng Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Panginoon, Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti, Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
ika'y luluwal, hatiin ka. Napakabuti mo. Di ka nang bago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos. Ang iyong likha'y luluwal, hatiin ka. Oh, napakabuti mo, Napakabuti mo. Come on, church, let's worship the Lord. Hindi ka nang Bago. Oh, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Come on, church. Itaas natin ang ating mga tingin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya. Hallelujah! ang iyong Dami natin ang likha'y presensya ng Panginoon sa oras na ito. luluwal, hatiin Huwag tayong papayag na hindi natin maranasan ang presensya ng Panginoon. Napakabuti mo. Oh, Hindi ka nang bago. Noon, ngayon, kailan pa man, buhay buhay tapat. napakabuti mo. Napakabuti mo. Come on. Bigyan natin lahat sa Panginoon. Aming Diyos Ama. Hallelujah! Ang iyong likha'y luluwal, Spirit, the Holy Spirit. Hallelujah. He's here. He's here. Napakabuti mo. Hindi ka Bago. Noon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. ika'y tapat sa habang buhay. Come on, church. Let's sing this song. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, hawit
kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Come on, church, let's sing this song. Hallelujah. Ika'y mabuti mapakailanman. Come on. At ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Come on, hallelujah. May lalakas pa po yan para sa Diyos na buhay. Hallelujah. God deserves the praises of His people. Come on, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Panginoon. Tunay pong napakabuti niyo po sa lahat ng oras. Kung kami man po ay nabubuhay dahil po sa inyo lamang katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. At kung kami man, Panginoon, ay naririto sapagkat kami po ay tunay pong sinama po ninyo sa lugar na ito. And hiwalay sa inyo, Panginoon, wala ho kaming magagawa. Kaya salamat po. Salamat po. Napakaraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong kabutihan at katapatan at pagmamahal sa amin, Panginoon, sa likod po ng mga bagay po na nagagawa namin pagkukulang sa iyong harapan. Pero salamat po, Diyos, sapagkat ikaw po ang isang tunay po na gumagabay sa amin upang kami po ay makapag-transition, Panginoon, from being delivered hanggang sa kami po ay mag-dominate, Panginoon, embracing the authority in Christ Jesus that has given unto us, Panginoon. Salamat po. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy po namin itinitiwala sa inyo ang aming pagdiripong ito. Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang manguna sa amin. Kasangkapanin mo lamang ang iyong abang lingkod. At ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin. At bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handa pong makinig at tanggapin ang aral na nagmumula sa iyo that will transform us, Lord, from glory to glory for your greater glory alone, O God. Salamat po, Panginoon. Maging ang mga kapatid po namin, Lord God, na wala pa sa lugar na ito, ay kayo po ay patuloy namin itinitiwala sila sa inyo, Lord. Nawa, makarating pa rin sila at ingatan mo rin sila. Maging ang mga kapatid po namin sa online, sila rin po, Lord, ay patuloy mo pong kausapin. Nang sa gayon, Panginoon, maranasan po nila ang iyong kahabagan, ang iyong katapatan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng ito. Ikaw lamang po ang aming itinataas sa aming kalagitnaan at nagpapasalamat kami sa malaking privilege na to, Lord, na mapagkatiwalaan niyo kami, Lord, na magkasama-sama upang purihin ka, pasalamatan ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, Lord, sa iyo namin lamang ibabalik po ang pinakamataas pong antas ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po ninyo ang katabi nyo ng isang mapagpalang umaga. Good morning po. Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa at good morning po doon sa ating mga kapatid po na nasa online. Today po is the last Sunday po. Ito po yung huling linggo po ng ating pong ng buwan po ng October at tayo po ay papasok na po sa November po. At napakabilis po ng panahon. Ilang araw na lang tayo po ay magse-celebrate po ng Christmas po. And today po tayo po ay matatapos na po sa ating tema. It's all about fight back or fighting back. So, napag-uusapan po natin dito yung katotohanan po that we as Christian, we have this kind of authority that God has given unto us. Amen po? Amen. So, kailangan makarating tayo sa realization that as Christian, by the way, sino po dito yung mga tumanggap na sa Panginoon? Pakitaas po ng kamay.
Amen. So lahat po tayo tumanggap na sa Panginoon. Therefore, as believer of Christ, or as believers of Christ, we are now entering in the promised land. Tama? Doon po, sa bago pa lang po nakakilala sa Panginoon, you are on the process of traveling from being free from the land of slavery, and you are now traveling going to the promised land. Yun po yung kalagayan po ninyo, yung mga bago pa lang nakakilala sa Panginoon. Doon po sa mga tao po na naglilingkod na po sa Diyos, they are now disciple of Christ. Kasi ang end goal po ng Panginoon is not just to become a believer, but to become a disciple of Christ. Okay? Not only to become delivered, but to take dominion. So that's the end goal. The end goal, not only to enter in the promised land, but to possess the promised land. So yun po yung end goal po ng Panginoon sa atin. Ano po, hindi po tayo niligtas ng Diyos just to wait, stay, and wait for the coming of heaven. Hindi ganun po. Ang end goal ng Panginoon, may reason siya kung bakit kanya niligtas. May reason siya kung bakit kanya pinili. Hindi po kayo pinili po ng leadership, hindi po kayo pinili ng mga taong nagdala sa iyo sa Panginoon. Ang Diyos po ang pumili sa inyo. Sabi ng John 15:16, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo. Ang reason kung bakit tayo pinili ng Diyos, hindi lamang para maligtas. Ang sabi dun sa John 15:16, pinili kita, hinirang kita upang humayo. So ang reason po kung bakit tayo kinilala at binilang ng Diyos sa kanyang pamilya para humayo. Hinirang para humayo. Pag humayo tayo, kailangan natin mamunga. At pag namunga tayo, kailangan mapanatili natin ang bunga. At kapag na-fulfill po natin yung mission na yon na binigay sa atin ng Diyos, at the beginning of our life, tayo po, sabi ng salita ng Diyos, karugtong po noon, ito yung promise. Whatever you go, or anuman ang hingin mo sa pangalan ko, and I will give it unto you. Whatever you ask in my name, and I will give it unto you. So, ibig sabihin, meron pong sekreto, na ngayon na hindi na po sekreto kapag nagbabasa tayo ng Bible, may sekreto po ng tagumpay. This is not a teaching of what we call prosperity teaching, but this is the reality or the truth in the Word of God. Na kapag tayo po ay nagtatrabaho para sa Panginoon at ginagawa po natin ang pagkatawag sa atin ng Diyos, may mga pangangailangan tayo na hindi nalilingid sa Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya according to the needs, not according to the wants. According to the needs na may nag-aray sa atin, God will always answer our prayer. So ganun po yun, because we have this kind of dominion. Kaya po ngayon po, sabi ko kanina, kapag ikaw po ay naglilingkod na sa Panginoon, you are now in the promised land. Nakapasok ka na sa promised land. Okay? That's the very reason hindi ka na papayag na hindi ka makakarating sa pagtitipon. Hindi ka papayag na minsan lumiliban ka man sa mga Bible study, minsan lumiliban ka man po sa tinatawag po nating mga cell group natin, pero it doesn't mean na ikaw po ay nasa slavery pa rin. Ibig sabihin, may mga bagay kang pinaglalabanan pa, pero the fact na hindi mo nakakalimutan na laging dumalo sa pagtitipon, bagamay may pagkakataon na nakakaliban ka, pero nandun lagi ang desire mo na makarating po sa gawain ng Panginoon, you are actually in the promised land. Kasi binabalik-balikan mo na yon. Wala ka na doon sa slavery. Kasi yung mga slave po, ito yung wala talagang kaisipan na maglingkod po sa Panginoon. So, but because tayo po ay nasa paglilingkod na sa Diyos, tayo po ay mga believers of Christ, sabi ko kanina, tayo po ay nakapasok na po sa promised land. But in order to possess the promised land, we are commanded by God to fight the enemies and take their territories. Okay? May laban tayong gagawin. That's why we have to come into our mind and put it in our mind and our heart that we have this authority that God has given unto us. Hindi lang tayo free, hindi lang tayo delivered, but we have to embrace the dominion. Binigyan tayo ng Diyos ng authority. So, ibig sabihin, nasa promised land ka na, pero tandaan mo, yung promised land na pinasukan mo para mapossess mo yon, may mga nakatira po doon na enemies, mga Canaanites in the Bible. And these Canaanites po, ito yung mga tao na nagpo-possess ng bagay na ipinangako sa iyo ng Diyos. Halimbawa, family natin, nakakilala ka sa Panginoon. Of course, ang panalangin mo ngayon, hindi lang ikaw makakilala, but the entire family, members mo, ay makakilala sa Diyos. That's your promised land. Nakapasok ka sa promised land, but in order for you to possess the promised land, kailangan mag-take ka ng dominion.
Kailangan mag-take ka ng dominion. Magpakita ka that you are in authority in the name of Jesus. Hindi ka makikitaan na ikaw ay talunan, lagi kang lumalaban, nasasaktan pero lumalaban ka, hindi ka bumibigay. Because you are taking the dominion. Hindi nangangahulugan, ikaw yung nasa authority, hindi ka masasaktan. Masasaktan ka pa rin. Duduguan ka pa rin. Ibig sabihin, tatamaan ka pa rin. But because you are a fighter, but because you are a soldier of Christ, tuloy-tuloy kang lalaban at makikita yun ng family mo. And because of that, mapoposes mo yung promised land. Lagi natin tatandaan, ang pinag-uusapan natin ngayon, hindi natin natatanggap kung ano yung pinangako sa atin. Ang natatanggap natin kung ano yung ipinaglalaban natin base doon sa ipinangako sa atin. Pinangakuan ka ng Diyos ng promised land, mananatiling pangako yan kung hindi ka makikipaglaban. In order for you to receive that promise that is coming from God, you have to fight. Because what we receive is what we fight for. Okay, yung pinaglalabanan natin. Yung nilalabanan natin. Kaya po, that's why life is a battle. So yun po yung kailangan natin. Sabi rito, after deliverance from the yoke of slavery, God did not remove the enemies. Pansinin nyo after natin maalis po doon sa land of slavery, para mas maintindihan po natin, after po maalis ng Diyos ang Israel from the land of Egypt, which is the land of slavery, tapos nagte-travel sila going to the promised land, hindi naman inalis ng Lord yung kaaway. Ang totoo niyan, hinabol pa nga sila ng kaaway. Right? Hindi inalis ng Diyos ang kaaway. Nandyan pa rin ang kaaway. But always remember this, God empowered us to resist. Okay? In-empower tayo ng Diyos na labanan sila. In-empower tayo ng labanan sa whatever God hasn't removed, He has empowered us to overcome. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, empowered to overcome. Sa ating pong paglaya, mula po sa pagkaalipin po sa gawa ng kasalanan, sa gawa ng demonyo, sa gawa ng kasalanan, hindi nangangahulugan na malaya na tayo sa bato ng kaaway. Hindi po, tatandaan po natin, hindi po sinasabi ng Bible na kapag ikaw ay nakakilala sa Diyos, magiging smooth sailing na ang buhay mo or yung journey mo as a Christian. Wala pong ganong pangako ang Diyos. Ang pangako ng Diyos, anuman ang laban na haharapin mo as you walk to your new life as believers of Christ, God is always with you. He will never leave you nor forsake you. Yun yung pangako niya. Pero hindi niya sinabi na, anak, dahil tinanggap mo ako at maging bahagi ka ng pamilya ko, simula ngayon, maginhawa na ang buhay mo. Wala ka na magiging problema. Kasi pag ganun po yun, dapat nasa langit ka na. Kasi sa langit po, wala na po talagang problema. Pero hanggat tayo po ay nasa lupa, nasa field of, kung pa lang tayo, training, tayo po ay may mga kalaban. So, ibig sabihin po nito, sabi ng Lord, yung bagay na hindi inalis ng Diyos, ito pong mga influences po ng enemies, ang ibig sabihin yan, tayo po ay in-empower ng Diyos para ma-overcome natin sila. Ano po? Para ma-overcome natin sila. So, sa verse po natin, ito, tingnan natin. Sabi ng Matthew 11:12, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. So, unawain po natin yung talata na to. Makikita natin, from the day of the John the Baptist before, yung incarnation po ng Diyos as a flesh, bago po siya maging magkatawang tao po, nauna po si John. Hanggang sa ngayon, yung nagsasalita nito, yung panahon nila, pero until now, kumbaga, kinukuha pa rin ng mga kaaway by force yung kingdom of God. Pero ang kagandahan lang po ngayon, after ni Jesus Christ, alam natin na tinuldo ka na po yun ng Panginoon. Nung siya po ay mamatay sa krus, tapos na po actually yung laban. Ibig sabihin, that's why during the time of John, sila po ay nakikipaglaban nang hindi po, sila po ay conqueror pa lang. Ibig sabihin, sila po ay nakikipaglaban, kapag nanalo sila, nagiging conqueror sila. Pero after po ng death and resurrection of the Lord Jesus Christ, ang tawag na po sa mga Kristiyano ay more than conqueror. Kasi hindi pa man tayo lumalaban, nanalo na tayo. That's why when we are fighting in a position that we are victorious. Lumalaban tayo not to win the battle, lumalaban tayo not to get the victory, lumalaban tayo kasi yun yung position natin. Ipinaglalaban lang natin kung ano ang dapat nasa atin na inaagaw po ng kaaway. Kaya po, wala po sa isip natin at wala po sa equation ng isang Kristiyano po na malapit po sa Diyos ay ang matalo.
Because in the first place, bago ko pang lumaban, pinagtagumpay ka na ng Diyos. So, makikita natin dito, violently take it by force. Ngayon po, talaga, kinukuha po pa rin po ng kaaway. And sabi po sa 2 Timothy chapter 2, verse 3, ito yung mga gagamitin natin. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Pansinin po ninyo, sabi ko kanina, porke naging Kristiyano ka, smooth sailing na hindi. Sabi ran, you therefore must endure or endure hardship. May mga hirap na pagdadaanan pero ma-endure mo yon as a good soldier. That's why tayo po ay mga sundalo po ng ating Panginoon. Ang ating pong Commander-in-Chief ay nanalo na. Inilalaban lang natin kung anong pinanalunan na niya. Kaya kailangan natin mag-participate sa laban ng buhay, reckoning in the win and victory na ginawa po ng ating Panginoon. Sabi dito, we are not waiting for God to give us something first. Ngayong panahon po natin, hindi na po tayo naghihintay na, Lord, hintayin ko muna yung bigay ng Lord sa akin. Hindi. Habang tayo po ay naghihintay sa Diyos, tayo po ay gumagawa. Tayo po ay gumagawa. We have the Holy Spirit. Mayroon na tayong banal na Espiritu who always reminds us of what is already theirs in Christ Jesus. Kaya, anong hinihintay natin? Ang alam kong hinihintay natin is the second coming of Christ or the rapture of the church. But when it comes to fighting, wala tayong hinihintay. The moment na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, the battle begin. That's why life is a battle. So wala kang hihintayin something from God, una, bago ka lumaban. Habang lumalaban ka, may ibinibigay sa iyo ang Diyos. Kaya hindi natin siya hihintayin. Kaya mauupo lang muna ako, hihintayin ko na mangusap sa akin ng Diyos hanggang sa bago ako magsabi na may kaligtasan na hinihintay ang bawat isa. So we have to work. Hindi natin hinihintay. We have the Holy Spirit who always remind us kung ano na pong mayroon sa ating Panginoon. Through prayer, we are going to take the authority. Push back the darkness and advance the kingdom of the living God. So yun po yung gagawin po natin. May mga laban tayo, but itutulak natin ito by force. Yung darkness na to, yung influence of the darkness, and we are extending the kingdom of the living God. Halimbawa, pag nandito yung position mo ngayon, as Christian, yung dadaanan mo ay puro dilim, itutulak mo yan by the authority that God has given unto you through the name of the Lord Jesus Christ. You're pushing that back to its original position and location doon sa impyerno. Tinutulak mo siya. And you are advancing the kingdom of the living God. Habang naitutulak mo ang dilim, pinapalitan ito ng liwanag. Amen? Habang tinutulak mo, kung gaano kalayo ang naitulak mo sa dilim, ganon din kalayo ang napapalit nitong liwanag. So, ibig sabihin, every day of our life is really a battle. Hindi tayo pwedeng mag-relax. Hindi tayo pwedeng magkampante. Magiging relax lang po tayo pag tayo po ay pantay, kung tayo po ay nasa langit na. But as for us na nandito po sa lupa, kailangan lagi tayo na doon sa full awareness that life is really a battle. Do not give the devil a single moment or a chance para makuha ka. Lagi natin tatandaan, nakaka-dominate ang demonyo or the influence of the devil if you commit sin. Because that's the open door. Yun yung pintuan ng demonyo para makapasok sa iyo, kasalanan. That's why, hindi tayo perfect. Hindi ko sinasabi hindi tayo nagkakasala. That's why, every time na nagkakamali tayo, dapat mas mabilis pa tayo dun sa pagkakamali natin, sa paghingi natin ng tawad sa Diyos. Nang sa gayon, yung protection ng Diyos ay lagi po natin makuha. Ganun po, dahil hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Now, para maintindihan po na itong pinag-uusapan natin ngayon, meron ako ditong mga scenario po, just to get po yung nangyari po sa Egypt. Iko-compare po natin yung Egypt as our old life and the promised land as our new life in Christ. So titingnan po natin para makita natin yung dominion or deliverance transitioning to dominion. So pansinin po ninyo ito. In Egypt, kasi ang pinag-uusapan natin dito is yung Israel because the point of our reference is Israel physically. Kasi kung ano nangyayari po physically sa Israel, yun din po nangyayari sa atin spiritually. Okay? Kaya po, sabi ko nga po sa inyo, bantayan po natin ang nangyayari ngayon sa Israel. Kasi whatever physical na nangyayari sa kanila, may effect ito spiritually sa atin because we are spiritual Israelites. Hindi tayo tunay na tinawag, hindi tayo tunay na anak ng Diyos. Kasi ang piniling bayan ng Diyos ang Israel, pero sinama tayo
ng Diyos bilang pamilya niya, adopted sons and daughters tayo. Pero kagandahan po ng adopted sons and daughters, parehas tayo ng karapatan, parehas tayo ng mamanahin ng totoong anak doon sa mga adopted. Kasi may pinirmahan tayo, may pinirmahan ang Diyos, tinatakan niya ng dugo yun niya yun, na ibig sabihin, ano man ang mamanahin ng mga Israelites, mga Hudyo, na pinili ng Diyos, ganun din po ang mamanahin ng mga hintil, na tulad po natin, na nagsuko po ng buhay kay Kristo. Therefore, tayo po ay kino-compare po. So, ang Egypt po is the old life na meron tayo, tapos yung new life po is the promised land. Pansinin po natin. In Egypt, we were slaves. Okay? In the promised land, we had to be soldier. So, nung sila po ay nasa Ehipto po, ang mga Israel po, sila po ay mga alipin. Pag sinabi ng alipin, kung ano inutos sa kanila, yun lang yung gagawin nila. Hindi sila makagawa ng gusto nila. Pero nung sila po ay dinala na ng Diyos sa promised land, new life in Christ, ibig sabihin, tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, you are now a soldier. Okay? Soldier ka na. So, ibig sabihin, pag ikaw pala yung naging Kristyano, sundalo ka. Hindi ka po simpleng tao. You are an army of God. So, next po, comparative. In Egypt, our old life, we got deliverance. In the promised land, we had to walk in dominion. Amen? Sa ating pong lumang pagkatao, kailangan makuha natin yung deliverance. Kailangan natin makalaya. Pero pag tayo po yung nakalaya na, nandun na tayo sa promised land, we have to walk in authority. We have to walk in dominion. Next po, in Egypt, God freed us from Pharaoh. In the promised land, God entrusted us with Philistines. You see, pinalaya tayo ng Diyos galing sa kanyang kapangyarihan doon po sa namumuno po sa Ehipto, yung Pharaoh. Pero pagdating sa promised land, nandun yung mga Philistinians, nandun po yung mga Canaanites, kailangan, pinagkatiwala sila sa atin ng Diyos na i-dominate natin sila. Kaya pansinin po ninyo, yung pong Prime Minister po ng Israel, nung siya po ay mag-speech po, publicly po, nung inatake po ang Gaza, nung time na yon, di ba sabi niya, sinabi niya yung bagay na dapat niyang sabihin, with authority. With authority, ang dami nilang pinagdaanan, pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin sila. Ang daming gustong sumakop sa kanila, nagsama-sama po yung mga malalaking state na yon, pero never silang natalo, sapagkat ang Diyos noon, hanggang ngayon, ayun pa rin ang Diyos na gumagabay sa kanila. So yung word na ganun po, na binabato po ng Prime Minister of Israel, yun po yung pagpapakita that he is walking in dominion. He is walking in a position na alam niya, hindi sila pababayaan ng Diyos. Ano man ang gawin yung pagsira sa amin, hindi kayo magtatagumpay. That's why makakita po ninyo, ang Diyos po, lagi po sa kanila nagbibigay po ng advancement. Kaya po ang Israel, kahit maliit na state po, maliit na bansa, grabe ang advancement nila pagdating po sa armed forces. Because alam ng Diyos, kailangan nilang protektahan ang kanilang bayan. They have to walk in dominion. So, next po, ano pa? Sabi rito, in Egypt, plagues attack the enemy. Di ba? Ang dami pong mga curses na binigay ang Diyos. Maraming langaw, maraming palaka, naging dugo yung tubig, namatay yung mga sanggol. Sabi rito, in the promised land, we are plagued. Tayo naman yung salot. Our presence brought terror on the nations. So, ibig sabihin, nung ikaw po ay nasa slavery, ang pinadala ng Diyos doon ay yung mga plague na yun para matakot po yung demonyo, para makapapalaya ka. Pero nung nandun ka sa promised land, ikaw naman yung kinakatakutan ng mga demonyo na nandoon sa promised land. They are not supposed to be there because that's not the place na dapat nandun sila. Kasi ang mga demonyo, wala sila sa lupang pangako. Dahil hindi sila royal blood. They are not chosen generation. Royal priesthood, hindi sila yon. Hindi sila nararapat dun sa promised land. That's why pagpasok natin sa promised land, tayo po ay may authority, tayo naman yung sumpa sa kanila, kaya kinakatakutan nila tayo. And that's walking in dominion. So hindi tayo natatakot po. The spirit of fear, hindi po yan. That's why sabi ng salita ng Diyos, spirit of sound mind and wisdom and authority ang binigay po sa atin ng Diyos. So in Egypt, we run from the enemy. Nung tayo po ay slave, takot na takot tayo, tumatakbo, tumatakas tayo. But in the promised land, in our new life, the enemy ran from us. Sila naman ngayon ang tumatakbo sa atin. Every time nandun yung presence ng isang Kristiyanong matapat na naglilingkod sa Diyos, wala na pong magawa ang demonyo. Tahimik na sila. Minsan nakikiusap pa.
In Egypt, Moses used the staff, yung tungkod ni Moses. In the promised land, followed the ark. Pa-elaborate natin ito mamaya. During the time po na sila po ay nasa land of slavery, ginamit ni Moses yung staff as an instrument para ipakita sa Pharaoh na ang Diyos ang nag-utos sa kanya. That's why napalaya sila. But in the promised land, ang ginawa ni Joshua, sila po ay bitbit nila ang Ark of the Covenant. Sinusundan nila yung Ark of the Covenant. And the Ark of the Covenant is the presence of God. Kaya kung noon ang sinusundan po natin yung tao na si Moses, ngayon po, ang sinusundan po natin is the presence of God. Because we are walking in dominion. And the next po, sabi rito, in Egypt, they asked the Egyptians for things. Humihingi sila, but in the promised land, they simply took them from the Canaanites. Humihingi ka dati, ngayon, kinukuha mo kung ano sa'yo. Iba ang authority doon. And then the last one, in Egypt, they had bondage. Nakatali sila, but in the promised land, they had battles. That's the comparative po ng old life into a new life. Kaya makikita natin doon, nung dati nakatali ka, ngayon, sa lupang pangako, sa new life in Christ, ikaw po ay nasa laban. That's why kailangan lagi kang mayroon awareness of the presence of the Holy Spirit na binigay po sa atin ng ating Panginoon. So now, ano ang ina-expect ng Diyos sa atin para lumakad po tayo in dominion? Because Israel, ang mga Israelita po ay ina-expect po ng Diyos to do in the promised land what He had done in Egypt. At tayo din pong mga Kristiyano, ina-expect din ng Diyos yung ginawa po niya sa mga demonyo na tayo naman ay gagawin natin in our newness, in our new life in Christ. Ibig sabihin, kung ang Panginoon po ang gumawa ng lahat ng paraan para po yung mga tao niya na nasa land of slavery, na nasa Egypt ay makalaya, kaya gumawa siya ng mga iba't ibang klaseng himala. Pero nung ikaw po ay nakakilala na sa Panginoon, nandun ka na sa promised land, ikaw naman ngayon ang ina-expect ng Diyos na gawin mo rin yung ginawa niya doon sa land of slavery. Ikaw naman ngayon, through Him, gagamitin ka niya para gawin yung mga bagay para matakot ang demonyo at tuluyan siyang umalis doon sa possession na napinangako sa iyo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, may trabaho talaga tayong gagawin. Instead of moving from deliverance to deliverance, God intends for us to move from deliverance to dominion. Kaya po, ano ang ina-expect sa atin ng Diyos? Ano ang nais ng Diyos sa atin na gawin natin as Christian who is walking in the dominion? Number one, God wants us to move from freedom to fighting. From freedom to fighting. Ang isang illustration po dito, when the Israel is about to enter the promised land, ang ginawa po nila, nagpadala po sila ng 12 spies. Nagpadala sila ng 12 spies, and then, sad to say, yung 10, ang reason kung bakit sila mag-spy, kasi gusto nilang masigurado kung anong meron sa loob ng promised land. Ano ang dapat nilang paghandaan? Ganun po ang preparation na binibigay sa kanila ng Panginoon. Yung 12 spies na yon sa 12 tribes na kasakasama nila, pinadala doon. But sad to say po, pagbalik po ng 12, yung 10 po, ang report po nila ay hindi maganda. Naniwala sila that the promised land is the land of milk and honey. Ito yung punong-puno po ng yaman na pwede na po nilang gamitin sa kanilang pangkabuhayan. Pero hindi rin po may kakait na may labanan because the people in the promised land are mga giants. Mga giants sila, mas malalaki pa sa kanila. So ang naging report nitong 10 ay takot. Totoo na mayaman ang lupang pangako na pinangako sa atin ng Diyos, pero totoo rin po na mayroon tayong laban at parang ang tawag nun, tayo po ay parang grasshopper lang. Tipaklong tang tayo sa kanilang harapan. Tingnan mo yung comparative. Ikaw yung Kristiyano, ikaw yung anak ng Diyos, tapos ang kalaban mo ay giant. So ang comparative nila, para ka lang tipaklong. Imagine mo kung gaano kaliit. Ganun ang report nila. But sa 12 na yun, may 2 tao na mayroon pang maayos na relasyon sa Diyos na recognize nila. Hindi nila binibitawan ang pangako ng Diyos. Kailangan nila ipaglaban ang pinangako ng Diyos sa kanila during the time pa ng kanilang mga ninuno. Ang sabi nila, binigay na to sa atin ng Diyos.
Kahit mga giant sila, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kailangan natin i-possess na yon ngayon na. Sapagkat yun po ay binigay na sa atin ng Diyos. So yung 2 tao na lang yun. Pansinin po natin. Anong sabi po dun sa Numbers 14:24? Ito yung naging respond ng Lord because itong dalawa na to, si Caleb tsaka si Joshua, sila lang po yung nagbigay ng report. Totoo po na maganda po yung lugar na pinangako sa atin ng Diyos. Totoo din po na malaki ang banta na haharapin po natin sapagkat mga warriors po nandun, mga giant po sila. Pero wag po kayong mag-alala. Ganun ang pagkakasabi nila para praising. Ibinigay na sa atin ng Diyos sila. Kaya kailangan na natin tumuloy, pumunta na tayo doon, kunin natin kung ano ang pinangako ng Diyos sa atin. You see, makikita natin na ang nakukuha natin is not what has been promised to us. Ano kukuha natin? What has been fight, kung pinaglaban natin. Kaya sabi ron, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him, has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. So, hindi lang po si Caleb at si Joshua ang nakarating po ng promised land, dahil sila po ang nagtiwala sa Diyos, sa likod po ng pangit na haharapin po nila, nagtiwala sila sa pinangako ng Diyos, na kailangan nilang ipaglaban ang pinangako nila sa kanila ng Diyos, sila lang po ang pinahintulutan makapangos ng promised land. At dahil sa kanilang dalawa, pati ang kanilang salin lahi, mga descendants po nila, ay nakapasok po sa promised land. So ikaw at ako po, dahil tayo po ay nakapasok sa promised land, hindi lamang po tayo makaliligtas. Buong sambahayan po natin ay maliligtas ng Diyos. Because that's what God promised to us. Pero yung pinangako ng Diyos sa atin, kailangan ipaglaban natin. Magpatuloy tayong manalangin, ilaban natin sa panalangin ng pamilya natin na hindi nakakilala sa Diyos. One of these days, sa mga panahon na hindi mo inaasahan, makikita mo na ang pamilya mo na matagal mo nang pinapanalangin, kasama mo na naglilingkod sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Caleb had a different attitude toward battles. Alam niya may laban, pero ibang attitude niya. He had a spirit of being a soldier. Ang sundalo po ay hindi po takot lumaban. They are trained to fight the battle. And as Christian, we are trained also to fight the battle. Ang reason kung bakit sila nag-a-apply maging sundalo, kasi makikipaglaban sila at ipagtatanggol nila ang bayan, ang security ng ating bansa. Ang mga sundalo na takot makipaglaban, dapat wala sila dun sa pagiging sundalo. Kasi habang lumalaban ka na takot ka, lagi kang tatamaan. Kasi wala kang gagawin kundi umilag at tumago. Pero katatago mo, natagpuan ka ng kalaban. Pero yung tao po na sundalo at ini-embrace niya ang pagiging sundalo niya, siya po ay humaharap sa laban, knowing that his God is a great God. Amen po. Ganun po yon. Ganun si Caleb. He mentally moved from freedom to fighting. From deliverance to dominion. Sabi dito, Caleb made up his mind that battles in the promised land were a sign that he was truly free from Egypt. Yung laban na hinaharap mo ngayon, kasi ganito ang madalas natin narinig. Bakit nung ako'y maging Kristiyano, mas lalong dumami ang problema ko? Tingnan po natin siya in a positive way. Sabi dito, nung makita po ni Caleb yung labanan at malaking laban na hinaharap niya, yun po yung sign na nagpapatunay na siya po ay wala na sa Ehipto. Wala na siya sa land of slavery. Kaya mayroon na siyang labanan. Kasi doon sa land of Egypt, as a slave, wala silang kakayanan makipaglaban. Wala silang karapatan lumaban. Ang gagawin lang nila ay magbow, sumunod, at gawin kung anong pinapagawa sa kanila, pangit man o maganda. Pero dahil nakikipaglaban ka na, ibig sabihin, binigyan ka na ng karapatan lumaban, that's a sign that you are now free. Kaya yung laban na hinaharap po natin, bawat isa po sa atin, patunay po yan na ikaw po ay kay Kristo na. Amen? Kaya do not be afraid about the fight. That's a sign that you are free. And now God entrusted you with the dominion. Sabi rito, kung gaano kalaki ang pananampalataya natin sa Diyos, mas malaki ang pananampalataya ng Diyos sa atin bilang pinili niya na mapagtatagumpayan natin ang laban na pinagdadaanan natin. Alam niyo po ba yon? Kung gaano kalaki ang pagtitiwala mo sa Diyos, mas malaki ang pagtitiwala ng Diyos sa iyo. Kaya po, every time na dumadaan kami sa pagsubok, ang lagi namin sinasabi, salamat Lord. Maari sa iba, maliit ito na pagsubok, or sa iba, maaring napakalaki na to. Pero salamat Lord sa pagpinagkatiwalaan mo kayo na may ng napakalaking pagsubok, ibig sabihin, ang laki po ng tiwala niyo sa amin. And standing on that mentality, standing on that perception and trust,
na may pagsubok ang pinagdadaanan, napakabigat, talagang hindi mo siya kaya. Umiyak ka na, lumuluhod ka na. Pero mayroon kang realization na magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat. Kasi pinagkatiwalaan mo kami ng napakabigat na problema. Ibig sabihin, Lord, grabe ang pagtitiwala niyo sa amin. And because of that, talagang lalaban ka ng punong-puno ng pag-asa. At ma-recall mo yung mga salita ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Matututo kang lumaban. At sa dulo, makikita mo mananalo ka. Sapagkat wala namang Kristiyanong talunan. Now, sabi rito, God has more faith in us that we have Him. It's our new season. Bago na po ang season natin, it's time to make the enemy run. It's time not to be afraid of battles. Battles are prerequisites for a breakthrough. Ulitin ko po, battles is a prerequisite of your breakthrough. Anong hinihingi mong breakthrough sa Panginoon? You have to engage in the battle. No battle, no breakthrough. Tama? Pag walang laban, walang mapagtatagumpayan. Pag wala tayong field na wala tayong field na kino-cultivate, wala tayong treasures na maaani. Actually, yun yung susunod po natin pag-uusapan this month of November. No treasures, no field, no treasures. So ganun po ang principle po ng Bible. Yung battle na mayroon tayo, prerequisite ito para magtagumpay tayo. Kaya kung mayroon kayong hinihinging breakthrough sa Lord, engage yourself in the battle. Kung naglilingkod ka sa Panginoon at lagi kang feeling mo, lagi kang hinahabol ng kaaway, don't stop serving the Lord. Just run. Just embrace the process. Just entrust your life to God. Just be faithful as servant of God. Your battle is a prerequisite of your breakthrough. Amen po. Magbe-breakthrough. Now, so yun yung pong hinihintay sa atin ng Lord. From freedom to fighting. Second po, from rod to ark. Okay, di ba sabi ko sa inyo, nung paglaya nila, ginamit po nila yung rod, yung staff po ni Moises. Kinasangkapanan ng Panginoon. Now, ngayon, magta-transition tayo from rod to ark. Now, titingnan po natin ito. Sabi ng salita ng Diyos sa Joshua 5, as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Si Joshua na to, wala na po si Moises. Patay na po si Moises. Now, pag tiningnan po natin yung transition closely, from deliverance to dominion, mapapansin po natin dito. Dati po, si Moises, dependent po sila kay Moses. Yung paglaya po nila, dependent sila kay Moses. Pag ano sinabi ni Moses, through the leading of God, yun lang yung susundin po nila. Dependent sila doon sa rod, sa staff na may nahawak po ni Moses. Kasi ito yung naghihimala. Kaya lang, dandun sila sa land of slavery. Pero nung magpagpasok nila sa promised land, ang dependence nila ay hindi na po doon sa tao. Ang dependence nila ay doon sa presence ng Lord. To the ark of the covenant. Kaya mapapansin natin, sa ating pagiging Kristiyano, nung bago pa lang tayo, nandun pa tayo sa land of slavery, alipin tayo, makasalanan tayo, may tao na ginamit ang Diyos para ipaalala sa atin, anak, or kuya, kapatid, may pangako ang Diyos na aalisin ka niyan sa bandages na mayroon ka. Ginamit ang isang tao para madala ka tulad ng bawat isa sa atin. Lahat may ginamit ang Diyos para makakilala tayo sa Panginoon. Pero hindi tayo magiging dependent dun sa tao na yon for the rest of our life as Christian. Mayroon pong certain period of time na magta-transition tayo from being a believers to become disciple, from being dependent to your leader to become dependent to the presence of God. Ganun po yung transition. Kasi kapag hindi ka nakapag-transition dyan, hindi ka makakalaban. Kasi hindi laging malakas at masigla at punong-puno ng kalakasan ang tao na tinitingala mo as your leader, na nagdala sa'yo as your Moses. But your God, lagi siyang matibay. Amen? Iyon yung sinasabi ni Jesus Christ, doon na salita ng Panginoon. Focus tayo hindi sa tao, kundi to the Lord Jesus Christ as the finisher and perfecter of our faith. So kailangan natin mag-shift na yan from deliverance to dominion. Sapagkat yun po ang bagay na sapagkat patay na si Moses at yung mana na mayroon sila na nagsusustain po sa kanila para makasurvive sila sa wilderness, wala na lahat. Tapos na lahat. Nandun na sila nakarely sa ipinangako ng Diyos. Ang pinangako ng Diyos kay Joshua, as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you.
Wala na po doon sa mga physical na miracles ang hinihintay ng mga tao. Nandun na tayo sa presence ng Lord. Bagaman may miracle pa rin through the presence of God, pero ibig sabihin, generally speaking, tayo po ay nakadepende na sa presensya ng Diyos, which the Ark of the Covenant, ng ibig sabihin sa Bible. So, ibig sabihin dito, from deliverance, we rely on Moses or in ministers. But to exercise our dominion, we have to rely on the Holy Spirit. Okay? We have to rely. You can't allow the absence of Moses to shake your faith. Pag wala na yung leader na tinitingala mo, huwag kang papayag na mag-struggle ka. The removal of Moses is a sign that God is developing you to become His warrior. Yung pagkawala ng tao na ginamit ng Diyos sa iyo para makakilala ka, patunay yan that God is now transitioning and developing you to become a warrior of His kingdom. Naalala ko po, when the time na buhay pa po si Mama, nang may panganak po si Graciela, nag-transition na rin po yung pag-aasikaso ni Mama ng school. Napo-focus na siya ngayon somehow kay Graciela. Kasi si Graciela yung apo niya na talagang naalagaan niya. Because during the time, nung mga anak, si Ate Juana, sina Astrid, sina Dang, sina Sydney, si Mama nandun sa transition na talagang maraming nilalabanan na kailangan may pagtanggol ng school, kailangan manatili ang school. Nandun siya sa trabaho na yon. At during the time, ang Pastor Gracia ay nag-aaral pa. So when the time po na siya po ay nakapagtapos na at nakapag-asawa at pinanganak po si Graciela, nagkaroon ng transition. Unti-unti na niyang iniiwanan si Gracia sa pagmamahala ng school. Kasi malapit na pala siya bumalik. And the removal of Ma'am Tess in Holy Deliverance is a sign that God is developing Pastor Gracia as His warrior. And true enough, ganun nga nangyayari. May ibang laban na pinagdaanan si Mama, na nakita namin kung paano siya pinagtagumpay ng Diyos. Pero may pinaglabanan din po si Gracia ngayon, nakita namin kung paano siya pinagtatagumpay ng Diyos. Amen. Sa una, very scary, nakakatakot. Naalala ko, nung mamatay si Mama, tinatanong niya yon, ano kayang gagawin ko? The fact na ang dami niyang kulang. Comparing yung credentials niya, compared sa credentials ni Mama, ang layo ng agwat. And alam naman natin, pag education ang handle mo, kailangan meron kang credentials para ma-qualify ka as the owner or as the administrator of the institution, educational po. Ang layo, hindi siya pasa ng board exam, wala siyang masteral, nagmamasteral man siya, ilang percentage, ilang units pa lang. Ang daming laban. Kung matatakot ka, sasabihin niya, i-give up na natin yung school, ibenta na lang natin, paghati-hatian na lang natin magkakapatid. Mag-venture tayo ng panibagong negosyo. And actually, on the process of battle, may mga nagsuggest, ibenta na natin, part of the family. But because punong-puno siya ng wisdom at punong-puno siya ng pangako ng Diyos na binigay sa kanya ng mama niya dahil lagi niyang kausap ang mama niya, siya na lang nag-iisa na lumalaban. Hindi natin ibebenta to. Dugot pawis ng mga magulang natin ito, hindi natin to ibebenta, ilalaban natin to, mananatiling school to. Hanggang sa mga darating na panahon. So kahit duman sa pagsubok, nilaban. Because nakita niya yung passion, nakita niya yung purpose na binigay ng Diyos. And nakita ko, sabi ko, ganun pala yon. Ang dami niyang pinagdaanan, pero thanks be to God, dahil sumusunod siya sa kalooban ng Diyos, ang Diyos naman na nag-pour out ng support sa kanya. She passed the board exam, inawardan siya ng doctor of education. Tapos, malapit niya matapos yung kanyang masteral degree. So, nakuha niya lahat yon. So, hindi yon. At alam niyo po, nakuha niya yon ilang panahon lang. Alam kasi ng Diyos kung kailan natin kailangan yung bagay na kailangan natin. When it's time, sabi nga ng Isaiah 66 verse 2, if I'm not mistaken, kapag time, alam ng Diyos ang bawat oras. If it is time, gagawin ng Diyos. Siya mismo ang gagawa para sa iyo. Dahil panahon na kailangan niyang mag-take over, ibibigay sa kanya ng Diyos ang license na kailangan niya sa mundong ito para ma-recognize siya as the administrator of this institution. Magpapadala siya ng mga tao, ng mga grupo na para i-promote siya, para magamit niya, para matanggap siya ng educational system. So, yun yung pong ginawa ng Panginoon. So, hindi tayo magiging dependent dun sa tao na ginamit ng Diyos para makakilala tayo.
may transition po na magiging dependent na tayo sa Diyos na totoong tumawag sa iyo para mag-take ka ng dominion. So from rod to ark. So ibig sabihin, ang removal ng mga leaders na nagdala sa inyo, ang removal ng mga magulang na unang nakakilala sa inyo, ay patunay po yan na ikaw po ay nasa transition period na you are on the process of you are being developed to become a warrior of God. Kasi hindi po tayo pwedeng magtagumpay or lumakad sa tagumpay na lagi po tayo magre-rely doon sa mga minister or leader na nag-help po sa atin. Sabi rito, you're entering in a new season in life. You are ready to step into your original calling, that is dominion, which may not feel good at first. Living by faith is required, not being controlled by feelings. So ganoon po ang transition natin. So all throughout po yung Israel po, yung deliverance po ng Israel sa Egypt, nagdepende sila si Moses. Pero nung pagpasok nila sa Promised Land, nagdepende po sila sa presence ng Lord. The Ark of the Covenant. And sabi rito, you have to put the Ark of the Covenant on your own shoulders. Pansinin po natin, nung sila po ay tatawid po sa Red Sea, nagdidepende sila, yung Israelites, dependent sila sa gagawin ni Moises. Nakipag-usap si Moises sa Diyos, sabi ng Diyos, itaas mo lang ang tungkod, mahahati ang Red Sea. So nahati ang Red Sea, tawid sila. Nakatawid sila. Pero when the time na nandun na po sila sa Jordan River, tatawid na naman uli sila. This time, ilog naman. River naman. Pero wala na si Moses. Ang nandun na si Joshua. Panibagong set of leader, the new generation. So kay Joshua, dahil papasok na sa Promised Land, iba na ang approach ng Lord. Hindi na dependent kay Joshua. Ang sabi ng Lord, bring the covenant, binitbit nila on their shoulder. Kasi yung Ark of the Covenant, isa pong lalagyan na nandun po yung commandments of God, yung scepter po ni Moses, nandun nakalagay po yun. So ang nire-represent po niyan in the Bible is the presence of God. So sabi ni Joshua, sabi ng Lord kay Joshua, pabitbit mo sa mga pare, sa priest, yung Ark of the Covenant. So binitbit nila in their shoulder. So the moment na ang paa ng mga priest na to, nabitbit po yung Ark of the Covenant, nag-step doon po sa ilog, unti-unti pong natutuyo yung ilog. Ibig sabihin, may ginawa sila. Binitbit nila sa sarili nila yung Ark of the Covenant, which is the presence of God. Kaya paghakbang nila, natuyo. And that's the difference. Gayun din po tayo ngayon. Ibig sabihin, may gagawin tayo. We have to step forward. Kailangan natin hakbangan yon nang sa gayon, makita po natin ang tagumpay na inilalaan po sa atin ng Diyos. So ganoon ang ginawa. They carried the Ark of the Covenant, and then paghapang nila, natuyo po yung Jordan River, nakatawid po sila. You have to put the Ark of the Covenant in your own shoulders, develop your own times of prayer and fasting. Develop po natin yan. Sapagkat yun po ang hinahanap po sa atin ng Panginoon. Kailangan ma-develop yun sa bawat isa sa atin. Get into your secret place and discover intimacy with the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the Ark of the Covenant. And it's time for us to carry Him wherever we go. As Christian, to take the dominion, always carry the Holy Spirit wherever you go. Develop an intimate relationship with the Holy Spirit. Kasi sa yung presence ng ating Panginoon. Sabi rito, you must realize that the Holy Spirit wants to have a relationship with you. So talk to Him, walk with Him, and obey His voice all the time. Sabi rito, if life in the bondage was the result of being full of demons, then the life of dominion is the result of being filled with the Holy Spirit. Amen po. Nung ikaw po ay nakatali sa gawa ng demonyo, ang buhay na nakatali sa gawa ng kaaway, ito ay resulta po ng maraming demonyo na nagpopossess sa'yo. Pero yung resulta po ng buhay na ikaw ay nagtatagumpay at lumalakad sa dominion, resulta po ito na ikaw ay punong-puno ng Espiritu. So ikaw po ang pipili. The choice is yours. Gusto mo lagi kang nakatali? Limited ang magagawa mo? O gusto mong malaya ka at nagagawa mo ang bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos, nakapagtatrabaho ka para mabuhay ang pamilya mo, para at the same time nakapaglilingkod ka sa Diyos. Kasi lagi kong sinasabi, hindi mo naman kailangan iwanan ang trabaho mo para maglingkod sa Diyos. Mayroon period of time na ipapaunawa sa iyo ng Diyos, mataas ang konbiksyon na iiwanan mo ang trabaho mo
sapagkat mag-full time ka na sa pinapagawa sa iyo ng Diyos. Pero hindi yung naisip mo lang at naramdaman mo lang, nandun ka sa intense of your emotion, na ikaw ay hype na hype spiritually. Sabi mo, ay, kahit wala pang word from the Lord, binitawan mo ang trabaho mo, nag-resign ka sa magandang position mo, nag-full time ka, tapos dumaan ka sa pagsubok, naghirap ka, tapos ngayon sisisihin mo ang Diyos. In the first place, hindi naman ang Diyos ang nag-command sa'yo. That's only your emotion. May proseso. Ibig sabihin, habang natututo kang nagtatrabaho para mabuhay mo ang ministry na mayroon ka rin ng pamilya mo, naglilingkod ka rin sa Diyos, pinagbabalansin mo yan. May pagkakataon na natatalo ka dahil sa daming pressure sa trabaho, that's good. Walang problema doon. Pero wag kang papayag na lagi kang nandoon na lang. Lumalaban ka, umiiyak ka sa Diyos, ninanalangin ka, Lord, kausapin mo ang boss ko. Makakabalik ka na naman sa ministry. Hanggang such time na ikaw po ay nababalansin mo na. Na hindi ka nawawala sa ministry, hindi ka rin nawawala sa trabaho mo. At kung ikaw talaga ay tinawag ng Diyos na mag-full time, may gagawin ng Diyos na paraan at kakausapin ka talaga ng Diyos. Mataas ang conviction, may mga words na galing sa Kanya na mababasa mo sa iyong devotion na sinasabihan ka, anak, bitawan mo na ang trabaho mo, ako nang bahala sa iyo dahil meron akong ipapagawa sa iyo na mas special. Mangusap talaga ang Diyos sa iyo. Ganun po yon. Kaya po, kailangan natin paglabanan yon. Kailangan natin makipaglaban. Pumili tayo. Yung tayo po yung nagdo-dominate o tayo po yung dino-dominate. Fighting back is different than receiving freedom. In freedom, someone else help us to get free. That's Moses that God used. Sabi rito, but fighting, you must develop your personal relationship with the Holy Spirit. Ikaw na yan. Wala ka ng ibang inasahang tao. It's between you and the Lord through the Holy Spirit. That's why lagi mo siyang kausapin. Kaya minsan mapapansin natin, may pagkakataon nung bata ka pa sa paglilingkod sa Diyos, every time may pangangailangan ka, pag tumawag ka doon sa leader na tinawag ng Diyos para tulungan ka, lagi siyang nakakatulong. Pero habang tumatagal ka sa ministry, may pagkakataon na doon ka pa rin dependent ka, pero ang Diyos lagi po siyang nagtuturo. Darating ang pagkakataon, may pangangailangan ka naman, nasanay ka, dependent ka doon sa leader at lagi ka naman tinutulungan. Because that's the principle na in-embrace natin na sa consolidation. Kailangan yakapin natin sila bilang mga sanggol na katulad ng bata, naalagaan natin sila. Pero hindi laging sanggol. So may pagkakataon na ititrain tayo ng Diyos, mawawala sa hindi natin inaasahan, hindi kagustuhan nung leader na yon na mawala siya sa presensya mo. Actually, gustong-gusto niya yon. Yung iba nga, nag-i-enjoy na doon kasi tinitingala siya. Pero hindi nagpapapayag ang Diyos. May transition talagang gagawa. May pagkakataon na mawawala yung taong inaasahan mo and that's the time na ma-realize mo. Kahit wala pala siya, kaya ko palang magpatuloy. Kasi na-shift na yung pag-iisip mo mula doon sa leader na pinagkakatiwalaan mo, na-shift ka na doon sa pagtitiwala mo sa Diyos. Kasi kadalasan, napapalapit tayo sa Diyos kapag nandun po tayo sa stage na talagang wala na tayong malalapitan. Nature po nating mga tao, hanggat mayroon tayong malalapitan, hindi tayo lalapit sa Diyos. Kaya naman ang Diyos gumagawa ng paraan na wala na talaga tayong malalapitan, parang lalapit na tayo sa Kanya. Hanggang sa matuto tayo na hindi na siya laging last. Pag dumating uli ang laban, ang gagawin na natin, uunahin na natin siya. Baliktad na ngayon. At ang Diyos na ngayon na magpapadala ng tao para tulungan ka. You get the transition? Dati naghahanap ka ng tao na tutulungan ka. Pero as the time goes by, habang lumalago ka sa Panginoon, ang Diyos naman ang pagtitiwalaan mo ngayon, ang Diyos naman ang kukuha ng tao para ipadala sa iyo para tulungan ka. Diba baliktad na? Kaya ang glory ngayon napupunta po sa ating Panginoon. So kailangan natin i-develop ang ating relationship with the Holy Spirit sapagkat yun po ang dapat natin ginagawa. Next transition po. God wants us to move from waiting to working. Sabi rito, when Israel was in Egypt, they waited on God for deliverance. Sinintay po nila ang Diyos na magawa ng himala. Kaya po, sabi ng bago utusan ng Lord si Moses, nananalangin itong mga righteous people in the land of Egypt, yung mga Israelites, humingi sila ng tulong sa Lord. Lord, tulungan nyo kami, ialis mo kami rito sa land of slavery. Ilagay mo na kami sa kung anong pinangako nyo sa aming mga sinuno. So sabi ng Lord, pumunta siya kay Moises, Moises, narinig ko ang iyak ng aking mga lingkod. Narinig ko ang iyak ng aking bayan. Kaya inuutusan kita para dalhin sila mula sa Egypt papunta sa Promised Land. So narinig ng Diyos. So makikita natin, yung mga taga
mga Hudyo na nandoon sa Egypt, naghihintay po sila for the deliverance. Kailangan magpadala ang Diyos ng Moses para i-delivered sila. So yun po yun, naghihintay po sila. But sabi rito, but in the promised land, God was waiting for them to take dominion. Pero nang nandun na po sila sa promised land, nakapasok na sila, hindi na hinintay ni Joshua na magpadala uli ang Diyos ng panibagong Moses para magsasabi na sige, tawid na tayo. Ang inutos ng Diyos, bitbitin ninyo ang Ark of the Covenant, which is my presence, sa paghakbang ninyo, yun, makikita ninyo, nakikilos ako para sa inyo. So magtatrabaho na, may participation na tayo. Sa land of slavery, maliit lang ang participation natin, pero pagdating po sa promised land, maximum participation ang hinahanap sa atin ng Diyos. That's why, di ba, pinag-usapan natin yung maximum, na ma-reach natin ang maximum potential po natin. In Egypt, sabi rito, God did everything for them with minimum participation, but in the promised land, God did everything with them, expecting maximum participation from them. Sabi rito, after exiting the Egypt, they had to wait for the wind to split the Red Sea. But when entering the promised land, they have to step forward para po ang Jordan River po ay mawala or mahawi. Kaya sabi po ng salita ng Diyos dito, sabi ng Lord, kay Joshua 1:3, I will give you every place where your foot will tread on. Iba na ang pangako ng Diyos ngayon. Sabi niya kay Moses, kay Joshua, anuman ang apakan ng paa mo, ay pagtatagumpayin ko. Kaya tayo pong mga Kristiyano, anuman ang tapakan natin, anuman ang i-crush natin, anuman ang hawakan natin, in the name of Jesus, with faith, ay pagtatagumpayin po ng Diyos. Amen. I still remember po, nung kami po ay nasa battle nito, we just exercise the dominion that God has given unto us. Of course, at the back of our mind, may takot kami. Kasi sino hindi matatakot na wala kang hawak na pera? It's about 11 million. Tapos ilang oras na lang ang nalalabi. Sino ang hindi matatakot? Matatakot ka talaga. Pero hindi kami nagpapasakop sa takot because of the presence of God na meron kami. Binasa namin ang Bible, marami kami nakitang ginawang prinsipyo ng Diyos. Sinundan namin ang prinsipyo ng Diyos. So sabi ng Lord, ito, Joshua 1:3, I will give you every place where you foot will tread on. Ang ginawa namin, inikutan namin to. Mula dyan, papunta dito, ikot kami for 7 days. Declaring that this place belongs to God and God entrusted this to Abundanyo family. Any works of the enemy will not prosper. Just walk around by faith, praising the name of the Lord, declaring that God owned this property. And good enough, bago dumating ang end, pinagtagumpay kami ng Diyos. Just one day before the end, may ginamit ang Diyos para i-save kami. So you see, makikita natin, hindi yung ipinangako ang usually natatanggap kagad natin, kung ano yung pinaglaban natin, base dun sa ipinangako ng Diyos sa atin. That's why kailangan talaga natin makipaglaban. Kailangan natin ilaban. Every place you march over, every place you cross under your foot, every place you trample on, that speaks of warfare. May laban. But stand in the position that you are in authority. It requires dominion to demolish the work of the enemy. In the name of Jesus. So may power po tayo na ibinigay po ang ating Panginoon. And the next po, sabi po rito, transition natin from complaining to circumcision. Ayan. So pag titingnan natin ng Israel ulit, after po nila mag-cross doon sa Jordan River, doon sa Promised Land, sabi rito, Joshua, ang ginawa ni Joshua ay i-circumcise. Tuliin po niya yung mga kalalakihan. Okay, tuliin po niya yung mga kalalakihan. Because yung circumcision during that time, ay covenant po yan na ito po ay pinili sila ng Diyos. Ano po? That's their covenant with their God. So, yung procedure po na yon is a painful process. Balat ng balat mo ay gugupitin para ma-circumcise ka doon sa mga kalalakihan po. Now, pag kinumpare po natin yon, sabi rito, nung sila po ay magtawid po sa Red Sea, a few days after the incredible miracle po na nakita po nila, na naka-escape po sila doon sa kalaban, tapos ang kasunod po doon ay complaining. Tinawid sila ng Diyos sa Red Sea, lost hope na, nandiyan na yung mga warriors ng Egyptian, papatayin sila, tapos biglang binuksan ng Diyos ng dagat, nakatawid sila, tapos nung makatawid sila, hindi nila na-recognize ang kabutihan ng Diyos. Instead, ang ginawa nila, nag-complain sila dahil yan sa pagkain.
Dinala mo ba kami rito, Moses, sa wilderness na to para patayin sa gutom? Pero hindi nila naisip, nakatatapos lang ng Diyos maghimala. Yung bagay na hatiin niya yung dagat, walang pwedeng makagawa doon na tao. Siya lang may kakayanan nun. Tapos pagkain lang, magmumurmur ka, magko-complain ka. And that's very painful then in the heart of God. Anak, kagagawa ko lang ng himala. Katatawid mo lang, split second lang. Tapos ngayon nagre-reklamo ka na, wala ka lang makain. Ganon din tayong mga tao. Hindi natin nare-recognize ang mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Maliit lang na pangangailangan natin, complain na tayo. Reklamo na tayo. Kaya magta-transition tayo from complaining to circumcision. Sabi rito, complaining brings pain to God, and circumcisions bring pain to the flesh. Yung complain natin as Christian na nakaranas ng himala ng Diyos, masakit yan sa kalooban ng Diyos. At yung circumcision na ginagawa natin, pag spiritual discipline natin, masakit din yan sa atin. Most especially fasting. May kirot yan sa katawan natin kasi magugutom tayo. But God is teaching us na matuto po tayo. Sabi rito, God was teaching a new generation that before they can have dominion over their enemy, they must conquer their own flesh by bringing it into subjection. Before we can ever subdue the Canaanites, we must subject our carnal desires to the will of God, and that is very painful. Very painful yan. Sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 9:26-27, thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Si Paul na nagsulat po nito, ay nagsasabi po sa atin na lumalakad po consistently in dominion through the help of the Holy Spirit. Sinasabi niya yung sekreto ng kanyang buhay, kung bakit consistently siya lumalakad sa dominion, because sabi niya, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection. Regular po siyang naglalakad at sinasubject niya ang katawan niya into spiritual discipline. Nagpapasting po siya. Dinidisiplina niya ang sarili niya. Kaya consistently lumalakad po siya sa dominion. And that's the very reason why God instructed us na mag-fasting po tayo. Biblically. Kasi gusto natin lumakad tayo sa dominion because there is a battle. May laban po tayong haharapin. And sabi po rito, next one, sa Colossians 3:9-10, you have taken off your old self with its practices and have put on the new self which is being renewed. So tinanggal mo na, unti-unti mo nang tatanggalin ang nakasanayan ng katawan mo at papalitan mo na ito nung bagay na dapat mong gawin doon sa newness of your life. And then the next one po, dalawa na lang po. From getting to giving. So ang senaryo po nito, nung sila po, ang Israel po, nung pag-alis po nila sa Egypt, sila po ay binigyan po ng mga Egyptians sa mga treasures, ng mga riches. Ano po? Pero nung pagpasok mo nila sa Promised Land, ang commandment na binigay sa kanila ng Diyos, ibigay nila sa Diyos ang Jericho, the entire city of Jericho, ibigay nila sa Diyos. So from getting to giving. So sabi rito, another change na dapat natin maintindihan sa paglalaban po natin victoriously is giving. Sabi rito, upon leaving the Egypt, the people were given valuable gifts, treasures and riches by the Egyptian. But when they entered the Promised Land, the first thing that God asked His people to do was to give Him the entire city of Jericho and absolutely everything in it. God wanted first conquest to belong entirely to Him. So makikita natin yung transition. So yung slave mentality, sabi rito, the slave mentality is scared dapat yan. Mali yan. Of giving, takot sila magbigay, not sacred. Scared of giving, but in lives on getting, poverty runs on fear, provision operates by faith. Yung ikaw po, ang mentality mo ay alipin, natatakot ka magbigay. Kulang na nga, magbibigay pa ako. Bakit ako magta-tithes? Ba't ako mag-offering? Yung sahod ko kulang pa nga sa pangangailangan ko, sa pamilya ko. So, that's the mentality of being slave. Takot ka magbigay. Pero sabi daw, it lives on getting. Gusto nilang kumuha ng kumuha. But poverty runs on fear. Provision operates by faith. Kaya po, it takes a lot of faith
na yung sahod mo kulang na, tapos magbibigay ka pa ng tithes and offering. It takes a lot of faith. Pero kapag natutunan mo magbigay generously, because God is a generous God, you will experience abundant blessings from the Lord. Ganun po yun. That's the secret. And then the next one, from monuments to memorials. So mula sa monumento, papunta po doon sa memorial. Sabi rito, when the children of Israel entered the promised land, God commanded them to take 12 stones from the river Jordan and build a memorial on the river bank. Ito yung instruction niya. Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off, and these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. Ang ibig sabihin po nito, every miracle, every tagumpay na binibigay sa atin ng Diyos, hindi lang ito maging monument. Kailangan ilagay natin ito sa isip natin, ilagay natin ito sa memory natin, na magiging point of our reference, na pag tayo po ay nasa tough times of our life, nasa lowest point of our life, aalalahanin po natin ang lahat ng himala na ginawa ng Diyos sa atin. Nang sa gayon, magpapatuloy tayong lumakad in dominion. Ganun po. Kaya po magta-transition tayo. Hindi na tayo nakatingala doon sa mga ribulto, nakatingala tayo doon sa Diyos na totoo, na nakikita natin at nararamdaman natin sa espiritu natin. Because we have this kind of memory of the miracles that God has given unto us, that made unto us. So ganun po yung transition na pinapagawa sa atin ng Diyos. Those who fight and walk on dominion must learn to build memorials to God's many miracles in their life, not monuments to unanswered questions. Anong ibig sabihin nito? Pag may himala ang Diyos, i-record natin po yan. Pag may sinagot ang Diyos sa mga panalangin natin, i-records natin yan. Huwag natin gagawing monumento yung mga bagay na hiningi natin sa Diyos na hindi niya sinagot at nagtatanong tayo sa Kanya. God is a sovereign God. Ibibigay niya kung anong nararapat sa iyo, hindi lahat ng hinihingi mo. So instead na may hinihingi ka sa Diyos, hindi binigay sa iyo, parang nagiging monumento yon para mag-block doon na makalapit ka sa Diyos. Puno ka na ng complaint. Puro monumento ka na, puro ka ng ribulto po ng unanswered question from the Lord. So instead na mag-focus ka doon, mag-focus ka sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. And with that, eventually, marireroot ka hanggang sa matagpuan mo kung anong nais ng Diyos na mabigay sa iyo. Sabi rito, we all go through our Jordan rivers in life, lowest point of our life. Sometimes we go through very low points in our journey of faith, but God never leaves us there in despair. He gets us through. So take the stones from the points of the life, yung lowest point mo na yan, kunin mo yung stones, kung anong ginawa sa iyo ng Diyos, as a reminder of God's faithfulness to you. Palatandaan po yan sa iyo na ang Diyos po ay matapat sa iyo. And because of that, kasi lagi natin tatandaan, ang pagsubok sa buhay ay hindi matatapos. Pataas ng pataas ng pataas. Habang itinataas ang level ng pananampalataya. Para tumaas ang level ng pananampalataya mo, dapat equivalent din siya ng mataas ng problema sa buhay. At habang itinataas yan, tataas din. At tumataas din ang oras ng pakikipag-usap mo sa Diyos. Para tumaas din ang level ng pananampalataya mo. It requires. Maraming pinangako ang Diyos sa Biblia, pero hindi yan magagawa kung hindi ka kikilos. You have to fight the battle para ma-embrace mo at mapossess mo kung anong pinangako ng Diyos sa atin. In conclusion po, tapos na po ako. Sabi rito, in conclusion, to walk in dominion, we must rely more on God, not on man. Magre-rely tayo sa Diyos at hindi po sa tao. Work with God instead of waiting on God. Huwag tayo maghihintay ng langit. Huwag tayo maghintay ng rapture nang walang ginagawa. Habang naghihintay tayo sa blessed hope na pinangako ng Diyos sa atin, magtrabaho tayo sa instruction na binigay sa atin ng Diyos sa Matthew 28. Go and make disciples, teaching them to obey all that I have commanded you. Work with God. Replace winning with worship. Yung pagko-complain, yung pagmumurmur, palitan mo itong pagsamba. Pag ikaw po ay nahihirapan at you are being tempted to
to mourn or to complain, shift mo kaagad siya, sumamba ka sa Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Nothing can compare to you. Declare mo. Isat mo yung mentality mo kasi baka agawin nyo ng ibang mentality. Worship mong Lord. Kaya kami noon, nung kami po ay nasa battle na matindi po, instead na magmukmuk sa bahay, ginawa namin, humayo kami. Pumunta kami ng Impanta, pumunta kami dyan sa mahabang parang dito po para magpakain ng mga kabataan, ng mga youth. Kahit wala kami, yung kakaunting mayroon kami ay ginagawa namin ng paraan. May mga tao na ginagamit ang Diyos para magbigay sa amin ng mga pangtsampurado. Niluluto namin yan, dadali namin doon para pakainin yung mga bata, mag-share ng gospel ng Lord. Hindi kami nagpapa-apekto totally doon sa mga bagay na pinagdadaanan. Alam namin, pag uwi namin sa bahay, meron na naman kaming harapin kasi hindi pa tapos ang laban. Pero ini-enjoy namin yung proseso na ginagawa ng Diyos. Eventually, hindi kami naging casualty sa biyaya ng Diyos. So replace winning with worship. Break poverty thinking by being generous. Kahit tingin mo para sa'yo, pero may conviction ng Diyos na ibigay mo sa iba, pikit mataman, ibibigay mo. Diyos ang nag-instruct sa'yo. Pero magugulat ka. Sa oras ng pangangailangan mo, biglang may papadala rin ng Diyos na para tulungan. That's how operate. And it required faith. Next po, remember what God has done, not what hasn't. Ang lagi mong alalahanin yung bagay na ginawa ng Diyos, huwag po yung mga bagay na hindi niya ginawa. Kasi pag inalala yung mga bagay na hindi niya ginawa, mapupuno ka ng problema at magko-complain ka talaga. Pero alalahanin mo lang yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa'yo. Doon ka magiging maayos. Lagi natin tatandaan, ang sekreto po ng paglakad po in dominion is your intimate relationship with the Lord. Develop your own personal relationship with your God. Increase your time of your devotion. Increase your time with your prayer. Doon din mag-i-increase ang pananampalataya mo. And then work with God sapagkat pinili ka ng Diyos para gamitin niya para maraming tao na makabalik sa Kanya. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. As we leave this theme, fighting back, tuloy-tuloy pa rin ang laban natin. And I just hope and pray ng lahat po ng principles in the Bible na na-introduce po namin sa inyo from the day 1, week 1 hanggang ngayon po, nawa po maalala po natin lahat yon. At sa ating pong paglakad bilang Kristiyano, nawa magamit po natin yon para lumakad po tayo ng matagumpay. At sa darating po na panahon, hindi na po tayo yung inaalalayan. Tayo naman po ang mag-aalalay sa mga tao na panghihinaan ng loob. Amen? Wag ho tayo papayag na lagi na lang tayo ang inaalalayan kasi pabalik-balik yung paghihina ng loob natin. Ang tagal na nating Kristiyano, pag may problema tayo, nanghihina ang loob natin. Kaya yung mga tao naman sa salip doon, tumulong doon sa mga bago nakakilala sa Panginoon, pupuntahan ka na naman. Wala namang problema doon. Nag-i-enjoy tayo doon. Kaya lang, siyempre, pangarap din natin, huwag tayo laging aalagaan. Sana tayo naman pong mag-alaga. Tumulong tayo sa pag-alaga doon sa mga bago. Sapagkat maraming aanihin, kakaunti pa lang ang mag-aani. And the only way para ma-develop tayo, na magamit tayo ng Diyos, huwag natin pababayaan ang pakikipag-usap natin sa Diyos. At hindi ma-develop ang gift na mayroon tayo kung hindi tayo mag-i-involve sa ministry ng Diyos. You have to involve yourself in the ministry of God para ma-discover mo yung gift na binigay sa iyo ng Diyos. And you have to devote your time in reading the Word and prayer para lumag-level up ang pananampalataya mo. In that way, marami tayong magagawa at marami tayong madadala sa Panginoon. Amen po. Palakpakan natin ang Lord. Tayo po tayong lahat. Matatapos na po yung taon 2023. The theme that we embraced this year, reaching maximum potential. 2 buwan na lang, parang kahit sa minimum, wala pa tayo. Pero ang lagi kong pinanghawakan ng salita ng Diyos,
1,000 years for us is just one day for God. Ibig sabihin, 2 months na lang natitira, wala ka pang cell group. 2 months na lang natitira, wala ka pang nadadala sa Panginoon. Do not be discouraged kasi maiksi na lang ang panahon, but instead, gawin mong challenge yan. Na even in just 2 months, bago matapos ang taon na to, makakadala ka ng kaluluwa sa Diyos. Makakapag-set up ka ng cell group mo. Sa biyaya ng Diyos. Because that's the desire of God. Because in 1,000 days, 1,000 years for me, it's just one day for God. Imaginein mo yung 60 days. Yung 60 days, ilan days lang yun sa Lord? Baka wala pa, split second lang yun. So, ibig sabihin, pag nagtrabaho tayo with God, baka hindi pa natatapos ang November. Na-reach mo yung maximum potential mo. Yung cell group mo. So, just embrace the challenge and just walk with God. Take the dominion. Work, katulad ng ginawa ni Joshua. Step your faith forward. Push back the darkness and extend the kingdom of the living God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito sapagkat patuloy nyo kaming tinuturuan na patuloy pong hawakan po namin kung ano ang pinangako po ninyo at patuloy nyo pong pinapaunawa sa amin na yung pinangako nyo po sa amin ay paglaban po namin at sa gayon mapangyari ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Lord sa lahat po ng mga bagay na natutunan po namin throughout the month, Lord. And I just pray, Lord, na lagi mo itong ipaalala sa amin. At sa gayon, Panginoon, ma-reach po namin ang maximum potential, Lord, na inilaan niyo po sa bawat isa sa amin. We will establish, Lord, our cell group. We will increase, Lord, the delegates sa aming life class. Mag-grow, Panginoon, ang aming destiny trainings, Lord God. And you will also extend, Lord, sa aming mga pamilya ang kaligtasang naranasan po namin. Sila man, Lord, ay makakaranas din ng kaligtasan na naranasan namin, Panginoon. We declare that in the mighty name of Jesus and we claim victory upon this prayer request of us, Lord God. Maraming salamat po at ang tanging kapurihan ay para lamang sa iyo sapagkat ikaw po ang Diyos na aming pong sinasamba at dinadakilan. Maraming salamat po, Ama, at sa iyo po namin lahat po ibabalik ang kapurihan, karangalan at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen po. Amen. Before we give our tithes and offering, let me share a wonderful verse po sa bawat isa sa atin. In Galatians 6:7-9. It says here, "Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up." Amen. So napakaganda pong verse na ito. Like what we always say previous weeks ago, that whenever we give to the Lord, it is in the matter of the conditions of our heart. It says in the verse that God cannot be mocked. Hindi natin maloloko si Lord. Kaya kahit anumang halaga yung binigay natin sa Kanya, maliit man yan o malaki, kung ang puso natin ay lubos na nagpapasalamat sa Kanya, i-honor yan ni Lord, gaano man yan kaliit o kalaki, ayon sa lalaman ng puso mo. At kahit man gaano kalaki yan, pero you're just doing it out of obligation, or you're doing it just to brag na, ay, nagtatights naman ako. So, parang ginagawa mo siyang status symbol mo. But the Lord looks in the deepest part of our heart. So, let's prepare yung gifts natin sa Lord, and when we give it, let's make sure that it is from the bottom of our hearts. Amen? Sige po, tayo po ay tumayo. Taas po natin yung gifts, tithes and offerings that we will give this morning. And let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay, kalakasan, Lord God, na pinagkaloob niyo sa bawat isa, Panginoon. Lord,
You know the desires of our hearts. You know what's inside our heart, Lord God. Lord, hindi ka namin maloloko, Panginoon. And Lord, you said in your word, Lord God, that when we sow in the Spirit, we will also reap in the Spirit and receive eternal life in you, Lord God. Lord, we're giving these gifts, Lord God, as a gesture of our hearts, Lord God, that we honor you in our finances, Panginoon. And Lord, in that we surrender, we trust and believe you, Lord God, and for you to have dominion in our life. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God po mga kapatid. Nais ko pong pasalamatan yung Panginoon. Sa tuwing magpapasalamat ako sa Panginoon, hindi ko po talaga maiwasang umiyak. Words are not enough po. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong taon po ng buhay ko na pinagkaloob niya po sa akin. Na ang Diyos po ay patuloy na matapat po sa aking buhay. And this day din po, thank you po. This day din po, same day din po, October 29 last year, i-testify ko po sa inyong lahat bago po ko umawit. At etong araw din po na to, last year, sinugod po namin yung father ko sa hospital. And naputukan po siya ng ugat sa ulo. At ang sabi ng mga doktor sa amin ay 3 days na lang po ang taning ng father ko. Umabot man po siya ng 7 days, swerte na po siya sa 7 araw. But we believe na yung pinaglilingkuran nating Diyos ay buhay. He is the God of miracle. And today po mga kapatid, itinetestify ko po na 1 taon na po, kasama ko pa rin po yung father ko, malakas, buhay, at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Samahan niyo po ako, papurihan ng Panginoon habang inaawit po ito. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi
napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, oh, oh. Pupurihin ka, pupurihin, pupurihin ka, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. To God be the glory po. Praise the Lord. Sige po, yung malakas na palakpak po, ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo pong lahat ay mananalangin. Hallelujah. Lahat po ba tayo ay pinagpala ng ating Panginoon Diyos? Say amen. At bawat isa po ba sa atin ngayon ay nagagalak na tayo po ay nakasamba sa ating Panginoon Diyos? Say amen. At syempre ngayon po ay wina-welcome din naman natin po si Sister Charito Santos. Yan, si Mami Chari. Ayan, syempre invited by Kuya Romel. Okay, praise the Lord. Pwede ba natin, sige nga, pag-pray natin ng Mami Charito. Mami Chari. Ayan, punta naman po kayo dito sa unahan. Okay, ang Mami po, ayan, ni Kuya Romel. Praise the Lord. Batang-bata ang Mami. Okay, sige po, pwede ho bang lagay natin ating mga kamay. Ayan, lay hands natin ang Mami Charito. Praise the Lord. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa oras na to. Lord, thank you sa buhay ng Mami Chari. Thank you, O God, for the life that you have given her. Lord, thank you for the healthy, long life na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa kanya. Thank you sa buhay ni Kuya Romel at Lizel na nagpapagamit sa iyo. Lord, thank you dahil sa age, Panginoon, na binigay ninyo kay Mami Charito. Tuluyan ka, Panginoon, na pinapasok na sa kanyang buhay. We pray and declare na patuloy mo siyang pagpapalain. Pagpapalain mo din ang kanyang mga mahal sa buhay. We thank you, Lord. We honor you. Hindi lamang ito ang una, Panginoon Diyos, na mga kasama namin siya, kundi marami pang araw, Panginoong Yesus, sapagkat patuloy, O Diyos, na gagamitin mo siya upang madala din niya ang kanyang buong sambahayan, Panginoon Diyos, sa iyo. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, amen, amen. Praise the Lord. Thank you po. Okay, praise the Lord. Can we all shout hallelujah? Praise the Lord. Kasabay niyo na malakas na palakpak. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Sige nga po. Okay, pakikamayan na yan. And pakisabi, God bless you. Okay, praise the Lord. So ngayon po tayo ay mananalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Can we all raise our hands to God? Hallelujah.
honor you, Father. We give you praise. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, aming Ama, Lord, thank you that you have empowered us, O God, to overcome. Lord, maraming po salamat sapagkat nandito kaming lahat. Alam namin, O Diyos, na meron kaming authority bilang mga anak mo, Panginoong Yesus. Lord, thank you na dahil tinanggap ka namin bilang aming sariling Diyos at tagapagligtas, hindi kami matatakot, Panginoon Diyos, sapagkat meron kaming Panginoong Yesus na hindi kami iiwan, ni hindi kami pababayaan. Lord, thank you dahil alam namin na habang patuloy ka namin, Panginoon Diyos, na pinaglilingkuran, patuloy namin, Panginoon Diyos, patuloy ka namin na pinasasalamatan, patuloy, O Diyos, ang pagsama mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, thank you. Thank you so much, Panginoon Diyos. Dahil, Lord, alam namin, Panginoon, na simula noon, ngayon, at sa darating pang panahon, ay hindi mo kami, Panginoon Diyos, iiwanan. Lord, maraming po salamat. We pray, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo kami, O Diyos, na maging malalim ang pakikipagrelasyon namin sa iyo. Kung gaano ka, Panginoon Diyos, kaseryoso sa amin, tulungan mo kami, O Diyos, na maging seryoso din kami, Panginoon Diyos, sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na maging seryoso kami, Lord, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pananalangin, Panginoon Diyos, sa iyo, pakikipagrelasyon namin sa iyo at sa aming kapwa. Lord, thank you so much, O God. Lord, maraming salamat. We believe, O God, that we don't get what you are promised, O God, para sa amin. But Lord, we get those what we fight for in Jesus' name. Lord, ipaglalaban ka namin, Panginoon Yesus, sa aming buhay. Sapagkat kailanman, Panginoon, tapat ka na nagmahal sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, thank you. Thank you so much, Lord. Right now, we even pray, O God, for Pastor John who shared your word. You bless him mightily, O God, from head to foot. And we pray, O God, patuloy mo siyang pagpalain, ilayo sa anumang kapahamakan. And we pray, O God, na anuman ang